ng kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Tayo nagtipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay ginugunitan natin ang kapistahan ni San Ignacio ng Antioquia, isang martir at obispo ng ating simbahan. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagtampok sa pagpapakasakit ni San Ignacio ang kadakila ay dito nakamit, ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanglibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadaman niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ang magagarang libingan ng mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatay nila at uusigin ng iba. Sa gayo'y lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpapatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa karunungan, sa kautusan sapagkat inilis ninyo ang susi ng karunungan, ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis sa Jesus sa bahay na iyon, mula noon, tinuligsan na siya ng mga eskriba at ng mga pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa 30 misyon,
na inatas sa atin ng ating Panginoon Kristo nang tayo'y tumanggap ng ating binyag, na nakikisa tayo sa kanyang pagkapari, kung kaya nga tayo nagsama-sama bilang mga mamamayan ng pari na nakikisa mismo sa pagkapari ng ating Panginoon Kristo. Kanyang pagkapari, ang una nating misyon, kaya kahit sama-sama tayong nagdadasal. Misyon po itong pagsisimba, misyon ng pagdadasal. Pangalawang ating misyon ay yung paglilingkod na hindi lamang tayo nagdadasal, hindi lamang tayo nagsisimba, maghahanap po talaga tayo ng paraan na tayo maglingkod. Otherwise, hindi buo ang tinanggap nating binyag. At ang pangatlo, lalo higit na nagpapaalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon ng ating pagiging propeta. In short, ano bang pagiging propeta? Na ipapahayag mo ang magandang balita, lalo na't katotohanan, at iwaksi ang kasamaan. Ibig sabihin po, mga kapatid, na ito po yung ating lakas ng pagpapahayag ng mabuting balita, na full of energy po tayo, at iwaksi ng buo ding lakas kung ano man po yung mga kasinungalingan at kasamaan. Ito po'y tinanggap natin ito nung tayo bininyagan, at lalo tigit nung tayo kinurpirmahan, na tayo nakikiisa sa pagkapropeta ng ating Panginoon Kristo. Kung kaya nga, ginigising tayo lagi ng mga salita ng Diyos upang tayo magpaptutong magpahayag ng mabuting balita at iwaksi. Pero nga lang po, nakakatuwa tayong isipin na tayong mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon Kristo, full of energy tayo pag ating isinasiwalat ang mga kasamaan, mga maritisang nakakasira ng kapwa, para bang nai-ignite ang lakas mo. Pero ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, lupaypay ang lahat. Hindi maibabahagi ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga po, kumunti yung ating mga katekista ngayon nagbo-volunteer. Wala na nagpapahayag. Pero titingnan po natin, pagka maritisan na ikakasira ng kapwa, doon sumisigla ang lahat. There must be something wrong in us. Mga kapatid, ang mga taong galit na galit sa mga nagpapahayag ng katotohanan, ay of course yun din po yung mga sinungaling, mga kasinungalingan. Hindi nyo ba napapansin, trending sa mga araw na ito, hindi lang araw, linggo at buwan, na meron tayong mga Senate inquiry, meron tayong mga congressional inquiry. Ang tagal-tagal na, alam po nating merong pangyayari na mga katiwalian. Pero laging paikot-ikot ng paikot-ikot, hindi matumbok kung ano ang katotohanan at kung sino ang magsasabi ng totoo. Hindi nyo ba napapansin na maging sa atin lamang simbahan, meron tayong sakramento ng pakikipag-ulian, sacrament of confessions. Na ibig sabihin po, wala nga po ito sa doktrina ng ibang simbahan, na alam ng simbahan na tayo po'y merong mga pagkakamali. Kung kaya, alam din ng simbahan na nangangailangan din po tayo ng sakramento ng pakikipag-ulian upang iayos at maibabalik tayo sa buong katotohanan at landas. Kung kaya nga po ang ating kawikaan, naligaw siya ng landas. Okay, naligaw siya ng landas dahil sa ating kahinaan. Ibabalik natin, ayusin natin, at sa pamamagitan po yan ng pagsasabi ng katotohanan. Pero ano po ang nangyari sa ating lipunan? We're supposed to be a Christian nation. Much Catholic ang majority. But we cannot straightly forward kung ano ang tutumbukin nating katotohanan. Ang daming kasinungalingan. Maging bata pa lamang hanggang sa paglaki, para pa na pong kultura ang kasinungalingan. We have to understand, sisters and brothers, baka ito din po nangyari sa atin pong mga sarili. We have to accept and be truthful to ourselves. First of all, that we are all gifted, good people. Why? Because God created us in His own image and likeness. Pero meron din po tayong
existentially kahinaan. We have our own brokenness. Bawat isa sa atin. At tayo din po ay magpapakatotoo niyan. Mabuti akong tao, pero meron din akong kahinaan. Merong brokenness in me. I have to admit that. Pero ang nangyari po sa atin, gusto lang nating ipahayag ang kabutihang narito sa atin, which is true in us, pero yung atin na pong mga kahinaan, tinatago natin. Ayaw nating ipapansin, that's more that we continue taking lies. Mas lalo po tayong nagsisinungaling. Kasi alam din po natin na meron tayong brokenness in each one of us, and what we can just do is just to also admit our own brokenness and get back to the fold of God. Kaya nga meron tayong pagkukumpisan is aayos at aaminin natin na tulad din ng iba, meron din akong pagkakamali at handa akong ituwid at ibabalik. Ibig sabihin, magiging mas malaya po ang bawat isa maging sa harap ng ating kapwa dahil tayo totoo sa kanila at mas lalong higit na tayo po yung magiging malaya dahil nakikita ng Diyos na ipinababatid natin ang buong katotohanan ng ating pagkatao that each one of us is gifted while at the same time we have to admit that each one also of us, we are also broken. Ito po yung ating bukasyon, ang pagsasabi ng katotohanan. Biruin niyo po, hindi lang po namatay si Jesus for just simply na mga liturgical or sacramental na mga sakripisyo. He died for the truth. Siya po ay namatay para sa katotohanan, and many of us would just ignore of that. Simply leaving Jesus Christ being hung on the cross and for us keep on telling lies. So maybe for us sisters and brothers to reflect, every time that we pray, we should be aware of sino ang Diyos sa atin at sino ako sa harapan ng Diyos. At lagi nating isipin ng katotohanan ang siya lamang magpapalaya ng ating pagkatao sa harap ng Diyos at sa harap nating bawat isang makasalanan. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Sa bawat kailangan ating itutugon, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway maganpanan natin ang mga hamon na ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yao mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit naway, makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos na di sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumao na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
iyong tinapay at alak na mula sa'yo. Muling ihain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat ng pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Ganyan din naman nang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ligapin mo ang iyong Ama, ligapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas,
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaya kanyang kabiyak na puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, kaysa ni San Ignacio Antioquia at ang lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito mga kapatid, sa Jesucristo, ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Yesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kalinga ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Yesus Nazareno. Salamat sa Magandang Diyos. gabi po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Parang mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati ka namin.